Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo. At kung taga saan kayo, maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Waring nakahalata naman ang asawa na si Kalib na may ibang taong nagmamasid sa paligid, kung kaya't bigla ang tumalas ang pakiramdam nito at iginala ang paningin sa kapaligiran, pagkatapos ay ngumisi ng malaki. May mga has na nakapasok sa aking teritoryo. Hanapin niyo at iharap sa akin. Mabangis nitong utos sa mga tauhan. Agad namang tumalima ang ilang alipores nito sa utos at mabibilis na nagpulasan ng alis. Andoon naman si Kadyo at nagsusumiksik sa sewang ng malaking puno. Nabakas rin ang pagkabahala sa mukha niya. Para kasing dihado siya sa labanan. Paano'y napakadami ng mga aswang samantalang siya ay nag-iisa lamang. Nasa ganun siyang pag-iisip nang muli niyang narinig ang malakas na pagpalakat ng sigaw ng asawang si Luningning. Hila-hila na ito ni Kalib sa buhok at ito na yata ang isusunod nilang papakin. Kaya wala ng pagpipilian pa si Kadyo, kundi ang lumabas sa pinagtataguan. Hoy aswang, pakawalan mo yang asawa ko. Sinasabi ko sa iyo. Hindi mo maiibigan ng karne niyan dahil daig mo pa ang lalantak ng papaitan. Anya na pabiro pero nakaamba ang kamao para lumaban. Nang makita naman siya ni Luningning, ay pumagaw muli ito ng malakas na iyak. Kadyo, asawa ko, tulungan mo ko. Sa oras na makaligtas tayo sa mga pangit na aswang na ito, ay hindi na kita bubungangaan kahit kailanman, pangako ko, anito ni Luningning. Para tuloy gustong matawa ni Kadyo sa sinambit ng asawa. Dangan nga lang ay nasa alanganin silang sitwasyon. Ngumisi naman si Kalib nang makita siya. Ikaw na naman, duwag na lalaki, at hindi ka na nadala. Napakatapang mong sumugod na mag-isa dito sa teritoryo ko. Pwes, andito ka na rin lang ay ipaparanas ko na sa iyo ang kamatayang ipinangako ko sa iyo. Ani ni Kalib sa nakakalukong boses. Ngunit nginisihan lang din ito ni Kadyo. Huwag kang hambog aswang. Amin ang baryong ito at hindi sa iyo. Kaya huwag kang maghari-harian dito. Ang dami mo pang satsat, dito na magwawakas ang kasamaan mo. Pagbabayaran kita sa pagkawala ng tatang ko. Matapang na wika ni Kadyo, sabay pagpapakita dito ng nag-aapoy na latigo sa magkabilang mga kamay. Tila nagulat naman ng bahagya si Kalib sa nakita. Pagkatapos ay painsultong ngumisi. Mainam at hindi pala napapunta
sa mga elemento ang mutya ng bulalakaw. Mas madali ko nang mawawasak ang kanilang dimensyon dahil nandito pala ang mutya. Anito na tila nasiyahan pa at waring minaliit agad ang kakayahan ni Kadyo. Hindi ka magtatagumpay na hinayupa ka. Dahil dito pa lang ay uutasin na kita. Hamon niya sa nilalang. Umalingaw-ngaw naman sa kagubatang iyon ang malakas na halakhak ni Kalib na tila naaaliw at nang iinsulto. Masyado kang matapang, Kadyo, ni hindi mo pa nga kilala ang nilalang na kaharap mo. Anito at biglaang nanglisik ang mga mapupulang mga mata at mas lumagong ang boses. Pagdakay umusal ito ng orasyon sa hangin at mula nga kung saan ay sumulpot ang laksa-laksang mga insekto at mga kulisap. Ano pat lalong tumilim ang kalangitan sa dami ng mga iyon. Natakpan din ng kulay dugong liwanag ng buwan sa kapal ng mga lumilipad sa papawirin. Hindi lang pala simpleng aswang na engkanto ang kanyang kaharap. Isa din pala itong aswang na may alam sa salamangka at pangbabarang. Hindi nga katakatakang mawawasak nito ang dimensyon ng mga engkanto. Napatha din si Kadyo sa nakita at parang umurong ang pagkalalaki niya. Paano'y hindi niya inaasahang matindi nga pala ang taglay nitong kapangyarihan. Napayuko na lang si Kadyo nang sabay-sabay siyang kuyugin ng mga kulisap na insekto. Ngunit ang inaasahan niyang mga pagkisot ay hindi naganap dahil sa dalawang elementong bigla ang sumulpot at siyang lumikha ng malakas na pananggalang upang hindi siya tuluyang makuyog. Hindi ka nag-iisa sa laban, aming Panginoon. Nasa likod mo kami. Sabay na wika ng dalawang elemento na nagkanlong sa kanya. Walang iba kundi ang mga elementong balaw at tikbalang. Kahit nagulat sa pagdating ng dalawang elemento, ay nakadagdag naman iyon ng lakas ng loob kay Kadyo para lumaban. Hindi pala kalaban ang dalawang mabangis na elemento na nakadaong palad niya noon kundi mga kakampi. Ngayon ay magiging patas na ang laban. Ngisina ni Kadyo, sabay amba muli ng laban sa halimaw na si Kalib, kasabay ang pagwasiwas niya ng latigong apoy. Sa galit naman ni Kalib ay muling nagbagong anyo iyon tungo sa napakabangis na halimaw. Sumisinggasing iyon ng sumisinggasing sa matinding galit dahil hindi nito inaasahan ang pagsulpot doon ng dalawang kalabang elemento at nagsanib puwersa pa ang mga iyon laban sa kanya. Mainam para sabay-sabay ko na kayong puksain, ani ni Kalib sa boses na dumadagundong at nakakatakot. Nagsimula nga ang matinding labanan ng dalawang panig. Si Kadyo laban kay Kalib at hinarap naman ng dalawang elemento ang mga alipores nitong aswang. Ano pat umaatika po ang labanang nagaganap sa pagitan ng dalawang panig. Liksi sa kapwa, liksi at bilis sa kapwa bilis. Umaasbok na mga pagsipa ang pinakawala ng tikbalang sa mga kalabang aswang.
at mga pagsuwag naman ang naging alas ng balaw. Pero sa huli ay parang dihado pa rin si Kadyo kay Kalib. Napakalakas ng kapangyarihan nito kumpara kay Kadyo na pinag-aaralan pa lang ang kapangyarihan ng hawak na mutya. Bawat paghataw ng latigong apoy ni Kadyo sa katawan ng halimaw ay parang hindi nito iniinda, hanggang sa masagpang siya ng matatalas na pangil ni Kalib at ipagwagwagan. Halos mawalan siya ng ulirat sa matinding sakit, pero patuloy pa rin siyang lumalaban. Hindi siya papayag na maging pagkain lamang ng pesteng halimaw. Isang malakas na hataw sa panga ng nilalang at tuluyan siya nitong nabitawan. Iyak naman ang iyak si Luningning habang pinapanood ang madugo at matinding labanan. Hindi siya sukat akalaing makikita niyang matapang na nakikipaglaban si Kadyo sa mga aswang, kilala niyang ubod ng duwag ang asawa. Labis din ang pagkamangha niya sa dalawang elemento na kakampi nito, ni hindi niya alam kung saan ang mga iyon nagmula. Bigla tuloy nagbago ang tingin niya sa asawa ng mga sandaling iyon. Tingin niya kay Kadyo ngayon ay isang matapang na tagapagtanggol. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.